This is the presentation of Group 8, Customer Relationship Management. So, good day everyone. In this presentation, mapapag-aralan natin kung ano nga ba si Customer Relationship Management or CRM, paano nito ma-maintain and mapapatibay yung relationship with customer, and then kino-cover din nito yung benefits sa pag-develop ng mga strategies. So, in objectives naman, we're going to understand what are the benefits, strategies, and may papaliwanag din yung customer lifetime value and pagkakaiba ng customer retention and customer acquisition. So, here are the 4 topics that we're going to talk about. The benefits in developing and implementing CRM, strategies in developing customer relationship, customer lifetime value, and customer retention versus acquisition. For the first topic, we have benefits in developing and implementing CRM. In definition, the benefits of developing and implementing customer relationship management or CRM include improved customers' satisfaction through personalized service, better customer retention and loyalty, and increase sales and profitability more efficient for making communication and operation improve decisions making using customers' data, and stronger longer-term relationships between the business and its customers. So, ang binibigyan daw po ng benefits ng kung paano tayo mag-i-implement ng sa ating customer relationship, kung paano tayo makipag-communication by pagiging loyalty customers, and then magkakaroon tayo ng kung paano natin masasatisfaction ang ating mga customer, bibigyan natin sila ng satisfaction. And by that, nagkakaroon din kasi tayo ng katulad nga po ng decision makings na sa ating business is kailangan talaga natin mas nagdidesisyon ng mas maayos. And then, kung paano din tayo nagkakaroon ng communication by our business and to customers. And dun sa benefits na binibigay natin sa customers, it's just in case, kapag po naging loyalty sila sa atin, na bili sila ng bili sa atin, na customer natin, is nagkakaroon po tayo lahat, katulad po ng mga benefits na nagkakaroon sila ng discount, nagbibigay tayo ng mga percent, mga katulad ng 20% off, 30% off, ganon. And then, we have 6 benefits na pwede nating ibigay sa kanila. Like, centralized customer data, improve customer relationships, increase sales productivity, streamline sales process, and enhance team collaboration, increase revenue. Yan po yung mga benefits na kumbaga ma-apply natin sa ating business. And for that, lahat ng yun is na ipaprocess natin na ibigay para sa kanila yung ating services na meron tayo. That's all. Customer Relation Strategies. Ang customer ay isang kung paano tinatrato at inaasikaso ng isang business or ng staff ang isang customer. Importante din ang good communication, meaning marunong makinig at maayos na makipag-usap sa customer. Kailangan din ng good service para maging satisfied sila at bumalik ulit. Example, sa isang restaurant, kapag may customer na nagreklamo tungkol sa food, ganyan, hihingi agad ng sorry ang staff, papalitan ito at minsan, binibigyan ng free dessert. Dahil dito, mas nagiging loyal ang customer at babalik-balik ulit ito sa restaurant. Let's proceed naman tayo sa Customer Lifetime Value or CLV. Ito naman yung kabuuang halaga ng pera na inaasahan ng isang negosyo
na makukuha mula sa isang customer sa buong panahon ng kanilang relation sa company. Hindi lang ito tungkol sa isang beses na pagbili, kundi yung araw-araw na pagbili ng customer, yun, pagpapanatili ng customer yan. And syempre nakakatulong din ito sa mga negosyo na maunawaan kung gaano kahalaga ang isang customer sa mahabang panahon, at kung magkano ang yung kung gaano ang mga gagastusin para makakuha at mapanatili ang customer na yan. So, ang halimbawa nito is, halimbawa, may isang customer ng isang coffee shop yan na bumibili ng 100 pesos na coffee every week. Yan. Kung siya ay customer ng 2 years ng coffee shop, which is 100 per weeks. Kung kukwentahin mo kung ilang weeks yung 200, yung 2 years, which is 100 per weeks. Ang customer lifetime value niya is, ita-times mo yung 100 pesos times kung ilang weeks yung customer na pumupunta doon sa coffee shop. O halimbawa is yun nga yung example natin is 100 per weeks, which is 2 years, is equal to 10,400 pesos. Kung meron ka namang average na 5% nakita ang coffee shop sa bawat benta, ang customer lifetime value niya ay, pag i-times mo yung 10,400 pesos times 5%, which is 520 pesos. Kaya makakatulong ito sa coffee shop na magdesisyon kung magkano ang gagastusin nila para makakuha at mapanatili ang customer na ito. So, in these slides, mapapag-aralan natin yung customer acquisition and customer retention, which is the two key strategies na ginagamit para mag-grow and remain profitable yung isang business. Importante din sila kasi they have different outcome and different purpose. So, first is si customer acquisition. Si customer acquisition is ito yung gumagamit ng advertising, promotion, social media marketing, and sales campaign para maging aware ang customer sa kanilang product or services. Since di pa trusted yung brand ng mga new customer, they often spend more money para ma-convince silang bumili. Focus on growth and expanding the customer base. Meaning, dapat nakatuon sa paglago ng negosyo sa pamamagitan ng pagdagdag ng customer. Ibig sabihin nun, mas madaming nakakilala at bumibili ng product. Usually cost due to marketing and advertising expenses. So, kadalasan nga na magastos kasi in order to promote their product is they need to spend money for ads and promos. Next is customer may only buy once and not return. So, in customer acquisition, possible na isang beses lang silang bumalik kasi possible kasi na mas habol nila is yung promo lang. Next is the customer retention. So, si customer retention is pinananatili niya yung mga existing customers nila since they already trusted the brand. Mas madali na and cheaper to encourage na bumili ulit yung mga customer. So, focus on loyalty and long-term relationship. So, dito, focus lang sila sa pag-create ng pangmatagal na relationship sa customer. Meaning, pinaparamdam nila sa customer na importante sila para patuloy pa din silang bumalik. Next is, less expensive than acquisition. Mas mura kasi hindi nga nila kailangan gumamit ng mag-promote sa social media kasi trusted na nga sila. Then last is the customer are more likely to buy repeatedly and recommend business. So,
In customer retention kasi, mas malaki na yung chance na paulit-ulit silang bumili, and then pwede din nilang i-recommend yung business kasi they already trusted the brand and satisfied sila sa uh, nagiging satisfied sila sa mga products, and nagiging free na yung marketing pagdating sa business.